po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Hello guys, good evening, good morning. Ito na naman tayo sa part 2 kung saan yung subaybayan natin yung report ng COA kung paano nagastos yung pira, kung saan nagpunta, kung anong pinagastusan, no? Ito guys, malalaki ito ang mga nagastusan. Grabe. Safe house, malalaking mga halaga. Okay guys, panoorin natin to. Ako po yung susunod na magtatanong. Susundutin ko lang po yung line of questioning ni Congressman ako. Attorney Camora, pasensya na po kayo. Kayo po uli matatanong ko po. Batay po dun sa Joint Circular number 2015-01, ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung ito po yung accomplishment report. So ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So dito naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown ng amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung special disbursing officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan bali yan ang laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OVP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? po. Okay. Basta't itong list na to naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million. Ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Mr. Okay po? Chair. Yes, Mr. Okay. Chair. So, batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na
confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya, Yes, Mr. which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila, which is Safe Implementation of OVP Initiatives and Confidence Building. Okay. So, ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair, since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede, yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa, at kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong Kung idea. ano lang, So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. no details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt, Grabe na safe house, no? Million, no? Ang halaga. Meron ba ganun? Grabe. Tindi, no? na kanila pong inisyu, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong 200. nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang
OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated, ano ba itong isa? December 28. Tama po, Mr. Chair. Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po bang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede But it pong- does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede pong... Hindi ka ba nagtaka na minsan na wala na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka, di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy? Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupa, pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Ang karamihan... Hindi, di ba naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? wala po akong information. Wala po. Hindi ba magbayad muna, mag-down payment, di ba? Ganun yun. Hindi ka maka-stay kung wala kang bayad, di ba? Information. Kasi ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. So Chair. ito po pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya. Possible Mr. din. Chair. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per Grabe, ano? day. 25,000 na ngayon a day. As compared One po night. natin dito Luxury. sa 1 million, bali magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. 90,000 a day. Intindi ng resort na ano niyan, na safe house na yan Dollar. Baka sa ibang bansa yun. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 200 Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. 200.
Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit Grabe ganun na. kamahal? Grabe. Wala Hindi po naman kayo po nagtaka. 200,000, 250,000 na di per day. information kung gaano kalaki building po ba Wala siya po kayong or- information kung gaano po kalaki yung building. Yan ang Okay. mahirap eh. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house na narenta? wala Yun- pong information. Wala po kaming information on the anong wala. klase pong safe house. Yun ang problema, ha? Hindi alam kung saan safe house. Kaya sa safe house eh, kailangan hindi malaman. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Nung December, Yun ang problema, no? Hindi lang naman nagtaka ang kuha, no? Dapat nag-isip sila sa ganyang kalaki. Grabe. 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7 at nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong... Yes, hindi rin secret- allowed yung construction, tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 point something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi hindi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe One house. safe house. Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yon, wala po. Ayan, pupunta po tayo dyan sa taong binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa accomplishment report. Doon po sa provision of medical and food aid. Pwede po bang yan, provision of medical and food aid amounting to 42 million. 40 million, Mr. Ay, 40 million. At sa akin dito, 42. Okay. Amounting to 40 million. So that, dito po sa ayan po, ayan. Dito po, sa February 6 to March
29, 2023. Provision of medical and food aid in the amount of 42 million. Ito pong 42 million, ilang araw po ang covered nito? 53 days. Tama po ba? February 6 to March 20. From February 6 to March 29. Ilang days po to? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw? Kasi pagpalagay na po natin na 2,000 po ang isang sako, that is equivalent to 420 sacks of rice a day. Mr. Chair, based sa documentary evidence of payment, Pakilakas there po. were 119 recipients po. 119 19 na acknowledgement receipts po. na acknowledgement receipt. So, ibig sabihin nito, 119 na informant. Ang tumanggap po. Ha? Lahat po yun may kumakain, syempre. 119 po na acknowledgement receipts siya, pero wala pong details indicated kung ilang Informants ang kanilang... ilang tao ang nabigyan po, Mr. Chair. Okay. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang, sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng medicine? So again, dito po sa food and medicine, same DEPS. Ibig sabihin, same din po yung evidence na kanilang inilabas, which is yung acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. To justify ito pong purchase of medicine and food. Tama po ba? Chair. Tama po, Mr. And Chair. same format. Tama po, Mr. Chair. Same format. Same format for the rentals and same format for the medicine and food. Opo, Mr. Chair. Okay, so pare-parehas po. Now, I will show you the Now, Attorney Camora, since kayo po ang official na COA ng Intelligence and Confidential Fund of Audit Office, kabisado nyo po more or less yung mga expenses items na kasama sa accomplishment report ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Now, to refresh your memory, I am showing the relevant portion of the accomplishment report indicating the expense items covered
by the 125 million confidential fund. Pwede po ba paki-flash yung actual outcome na accomplishment? Okay. Bilang parte po ng COA, ICFAU, familiar po ba kayo sa DILG Memorandum Circular number 99-65? Revised guidelines relative to the utilization of funds for intelligence or confidential purposes. Mr. Chair, isa po siya sa yung dating guideline. Yan po yung dating guidelines. Okay. So kung mapapansin po natin, maliban na lang sa mga purchase of ammunition, pareho po at nagmamasyang item sa DILG Memorandum Circular at sa accomplishment report na ginawa ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Bali yung template at copy-paste ang expense items. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Okay. So, alam niyo po ba na yung tinatawag na DEPS, ito po yung documentary evidence of payment or document evidencing payment. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, ito pong DEP na ito ay makikita sa Joint Circular number 2015-01. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ang DPE ay nagsisilbing requirement o supporting documents para sa utilization ng confidential fund. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, I am showing to you Section 4.12 of the Joint Circular. So, nakalagay po dito, disbursement from confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAU in a sealed envelope signed by SDO. So ito pong DEP ay hindi kasama sa requirement na nakasaad sa DILG Memorandum Circular. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Paki-confirm nga po, under sa DILG Memorandum Circular, documentary evidence of payment or DEPS are not required for liquidation of confidential fund? Under the DILG Yes, Memorandum MC po. Circular. Yes, Mr. Chair. So dun sa DILG, yung documentary evidence ng payment eh hindi nire-require sa liquidation. Nung time na to po na ito ang Yan ang sinusunod. sinusunod. Okay. And this is for LGUs po since DILG. LGUs, tama po ba? Since Okay. DILG po ang Now, please also confirm that DEPS only became a requirement under the Joint Circular number 2015-01. Yes, Mr. Chair. Okay. In fact, ito pong DEP ay kasama sa mga items na nakapaloob sa certifications na ini-issue ni Special Disbursement Officer Gina Acosta para sa liquidation reports per quarter. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pakikita ko po sa inyo yung certification dated January 10, 2022. Yan po. Ayan o. Ayan. Tama po ba yan? Mr. Chair, hindi po ito yung template ng Yan po yung dating January 10, 2020. Ibig sabihin, hindi pa po siya yung OBP. Tama po ba? Opo. Yes, Mr. Chair. So parang mayor pa po siya nito. Tama po ba? Ito sa LGU. Tama po ba? Sa Vice President na pala siya. Tama? yes, Mr. Okay. Chair. Now, Office of the Vice President
First Quarter Confidential Fund Accomplishment Report dated March 30, 2023. Pakikita rin po namin sa inyo. Yung March 30, 2023. Template po itong certification na to, di ba? Yes, Ito Mr. po yung Chair. template. Yes, Okay. Mr. Chair. Na kinuha mismo sa Joint Circular. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, dumako po tayo dun sa Audit Observation Memo for the 2023 First, Second, and Third Quarter Confidential Fund. Common deficiency po na tinatawag sa AOM na to ay lack of DEPS as proof that the said confidential fund was disbursed. Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama. Tama po, Mr. Chair. Ang rason po kaya kung bakit walang DEPS na inattach ang OBP ay ang ginagamit nilang batayan o standard sa pag-liquidate ng Confi Fund ay yung lumang DILG Memorandum Circular. Ano po sa tingin ninyo? Pwede. Pwede, Mr. Chair, since dati hindi pa po required ang DEPs. So marahil ito na yung nakasanayan na guidelines ng staff ng OBP sa pag-liquidate po ng Confi Fund na galing po sa Davao. Tama po ba? Pwede, sir. Pwede. Pwede po, tama? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ibig sabihin, kaya po nagkaroon po ng ganyan dahil parang yung nakakagawian po nila dati, yung pa rin ang ina-apply nila sa ngayon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you. Yun lang po. So, the next to interpolate